Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita mula kay Ginoong Conor Grogan. Isa po siyang executive ng Coinbase. Ayon po sa kanya, posibleng alam daw ng Kraken ang tunay na pagkakakilanlan or identity ni Ginoong Satoshi Nakamoto, ang misteryosong creator ni Bitcoin. Kaya sa video na ito ay papaliwanag po natin ang mga mahalagang detalye mula sa mga findings ni Ginoong Grogan kung bakit napag-usapan ang address na 1PYYJ at ang kaugnayan po nito sa sikat na mining pattern na tinatawag po na Satoshi. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon, umpisahan po natin sa kung ano po ang natuklasan nito si Ginoong Conor Grogan. Ayan, tatlong mahalagang punto po ang kanyang ibinahagi. Una ay ang huling on-chain activity ni Ginoong Satoshi noong taong 2014. Pangalawa ay posible raw na gumamit si Ginoong Satoshi ng isang Canadian Bitcoin exchange. At heto ang pinaka-controversial. Posibleng alam daw ng Kraken ang tunay na identity or pagkakakilanlan ni Ginoong Satoshi. And paano po ito nalaman? Yan, gumamit po itong si Ginoong Grogan ng data mula sa mga address na tinukoy ng Arkham Intelligence bilang posibleng pag-aari ni Ginoong Satoshi. Ayon sa kanya, posibleng hawak ni Satoshi ang 1.096 million na Bitcoin na katumbas po ng halos $108 billion. Mas mayaman pa ito kaysa kay Bill Gates sa papel. Ngayon ay ano po ang kahalagahan naman ng YPYYJ na wallet? Ayan. Natuklasan po ni Ginoong Grogan na ang YPYYJ wallet ay may transaction mula po sa Covertex. Isa po itong Canadian na exchange na binili ng Kraken noong taong 2016. Ito po ang sinasabing unang dokumentadong transaction mula sa isang Satoshi Link wallet papunta sa isang centralized exchange or CEX. Yan. Ang 1PYYJ ay may connection din sa 12JB or 12JB. Isa sa pinakamalaking aktibong Bitcoin address na may hawak na $3 billion na halaga ng Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Grogan, posibleng may kaugnayan ito kay Ginoong Satoshi o isang maagang Bitcoin contributor. Ngayon ay ano po ang Satoshi mining pattern? Ayan. Ang Satoshi mining pattern ay isa po itong pamamaraan ng blockchain analysis na ginagamit para tukuyin po ang unique mining activity mula sa mga unang block ng Bitcoin. Ginagamit nito na ang extra nonce field sa Coinbase transaction para matrack ang consistent na pattern. Ayon po sa ilang pag-aaral, posibleng si Ginoong Satoshi Nakamoto mismo ang nagmina ng tinatayang 1.1 million bitcoins gamit ang pattern na ito. Kaya napakababa po at steady ng hash rate ng miner na ito na akma sa maagang panahon ng Bitcoin. Ngayon ay bakit posibleng alam ng Kraken ang totoong identity or pagkakakilanlan ni Ginoong Satoshi? Ayan. Dahil binili ng Kraken ang Covertex noong taong 2016, maaring may impormasyon po sila mula sa Know Your Customer or KYC records ng mga users nito. Kung sakali mang may ganitong data, posible nilang malaman kung sino po ang nagmamay-ari ng 1PYYJ address. Sabi pa nga ni Ginoong Grogan, ang payo ko sa kanila ay burahin na ang data. Ibig sabihin ay nais niyang iwasan ang anumang issue o kontrobersiya na maaring lumabas kung malaman ang tunay na pagkakakilanlan or identity ni Ginoong Satoshi. Ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin ang balitang ito ay may mahalagang epekto. Kung tunay ngang mabubunyag ang pagkakakilanlan or identity ni Ginoong Satoshi, maaaring magkaroon po ito ng malaking epekto sa presyo at tiwala ng mga tao kay Bitcoin. Ang misteryo po sa paligid ni Ginoong Satoshi ay isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling mahalaga si Bitcoin bilang decentralized asset. Kung lumabas na
kung lumabas na may centralized entity na may hawak ng impormasyon tungkol kay Satoshi, maaari ring magkaroon ng mga issue sa privacy at saka transparency sa crypto space. Mahalaga pa rin sa atin na maging mapanuri at handa sa anumang pagbabago sa market. Ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang balitang ito ay nagpapaalala na ang mundo ng crypto ay puno pa rin ng mga misteryo. Kahit na lumipas na ang mahigit isang dekada mula ng likhain, yan, or i-create ang Bitcoin, yan, or makreate ang Bitcoin, patuloy pa rin ang pagsasaliksik or paghahanap tungkol kay Satoshi. Ang mahalaga po ay manatili po tayong informed at responsable sa ating investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.